Sa wakas, dumating na ang bakasyon sa tag-init. Sobrang saya ng buong tropa, handa nang magpahinga at mag-enjoy matapos ang nakakapagod na klase. Masaya silang nagdiwang, habang ang isang lalaking may mahabang buhok ay tahimik lang na nanonood mula sa malayo, walang emosyon ang mukha niya. Para sa kanya, hindi bakasyon ang iniisip ng lahat, kundi ang paparating na preparatory course. Dahil kukuha pa siya ng exam sa susunod na taon, alam niyang magiging sobrang hirap nito. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone niya. Ang tumatawag ay ang delivery guy na nagtatanong kung nasaan siya dahil may package siyang kailangang pirmahan. Dahil wala siya sa bahay, hindi ito maiwan. Dahil sa sobrang curiosity, sinabi ng lalaki na uwi siya agad para kunin ito. Pagdating niya malapit sa bahay, nakita niya ang delivery guy. Nang makita niya ang kahon, nanlaki ang mga mata niya. May drawing ng isang kakaibang bulaklak sa ibabaw nito. Bigla siyang tumakbo papunta sa delivery guy, humingi ng ang empleyado. Pero dahil sa sobrang excitement, binalewala ito ng binata at inagaw ang kahon, naiwan ang delivery guy na naguguluhan, kamukha kasi ng anak niya ang binata. Pagpasok sa bahay, mabilis na binuksan ng lalaki ang kahon gamit ang kutsilyo. Nang makita niya ang laman, kumislap ang mga mata niya sa tuwa. Isa itong augmented reality headset, kasama ang 2 wristband. Agad niyang binasa ang manual, ipinaliwanag doon kung paano gamitin ang mga kagamitan, isinuot niya ang wristbands, pagkatapos ay ang headset. Nang pindutin niya ang buton sa kanang wristband, nagsimulang iscan ng device ang kanyang biological signals. Kailangan niyang manatiling nakatigil habang ginagawa ito. Maya-maya, nag-on ang salamin, mukhang normal pa rin ang paligid. Pero biglang nagpasalamat ang sistema kay Lee Yusin bilang isang online test player. Biglang may lumitaw na isang babae sa harap niya. Tinitigan siya nito ng may pag-uusisa. Kinabahan at nagulat si Lee, napaatras pa siya, sinabi ng babae na kung nagulat na siya sa augmented reality, mas marami pa siyang mararanasan. Pinitik ng babae ang daliri niya at biglang nagbago ang paligid. Ang kwarto ni Lee ay naging isang malayong planeta. Sa isa pang pitik, napunta sila sa isang napakagandang beach, lalong kinabahan si Lee sa bawat pagbabago ng lugar. Ipinakilala ng babae ang laro na tinatawag na Il Korea. Ibinigay ng babae ang imbitasyon na nakalimutan niyang ibigay kanina. Inihagis niya ito kay Lee, pero dahil sa kaba, muntik na naman itong malaglag. Nang mahawakan niya ito, agad niya itong binuksan, biglang lumitaw ang mga hologram sa hangin. Nang makita niya ang isang lungsod sa hologram, napahanga si Lee Yusin. Naisip pa niya kung totoo nga ba ang lahat ng ito. Pag-uwi niya, masigla niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang na napili siyang maging test player ng isang bagong laro. Hindi man lang naging exciting ang usapan tungkol sa hapunan dahil mas abala siya sa kwento ng laro. Medyo nalito ang kanyang ama at tinanong kung gusto ba niyang maging tennis player at kung gaano katagal ang test. Sagot ni Lee, tatagal ito ng 15 araw at 14 na gabi at babayaran siya kada oras. Hindi natuwa ang ama niya. Mukha itong walang interes at negatibo. Nang magtanong si Lee, biglang inihampas ng ama niya ang kutsara sa mesa, ikinagulat ng kanyang ina. Galit na sinabi ng lalaki na wala raw natutunan si Lee sa 3 taon niya sa military school at kalokohan lang ang pagiging test player. Lalong nagalit si Lee, tumayo siya at sinabing nirerespeto niya ang desisyon ng ama. Pero nagpatuloy pa rin ang lalaki sa sermon, pati sa pagkaing naiwan sa plato. Sa wakas, nainis na ang ina at pinigilan ang asawa, sinabing hindi naman aalis ang anak nila. Nalungkot si Lee, pero desidido siyang hindi palampasin ang pagkakataong ito. May plano siyang takasan ang desisyon ng ama. Dumating ang araw ng malaking test. Nagkunwari siyang papasok sa eskwela, pero agad siyang sumakay ng subway papunta sa headquarters ng Real Online. Tinawagan siya ng guro at nagsinungaling siya na nagbakasyon ang pamilya nila. Nang tanungin kung saan, napatingin siya sa billboard at sinabing Quebec, Canada. Kahit duda ang guro, tinuloy niya ang alibi. Pagdating sa gusali, pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Lumapit ang isang janitor at inakalang mali ang pinasukan niya. Ipinakita ni Lee ang bracelet niya, ang imbitasyon sa Virtual Kingdom. Dahil doon, pinapasok siya sa area. Sa loob, nakita niya ang napakaraming screen at seryosong mga empleyado. May mga taong may dalang sandatang parang kayang lipulin ang kahit ano. Ang iba naman ay mukhang tunay na mga kabalyero. Napansin ni Lee ang isang uri ng portal. May pumasok dito at biglang nawala. Nalito siya, biglang may lumitaw na isang higanting lalaking may isang mata at galit na galit ang itsura. Inatake siya nito at pinatalsik sa ere. Tumakbo si Lee at nagtago sa isang bahay, pero sinira ng lalaki ang pader. Hawak nito ang isang palakol na nakakatakot. Sinubukan ni Lee mag-log out, pero bago pa niya magawa, lumitaw ang presenter ng laro at pinigilan ang kalaban. Ipinaliwanag ng babae na kahit mukhang malakas ang kalaban, mababa lang pala ang level nito. Pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng isang serye ng galaw na parang mahika at tuluyang pinulbos ang kaaway.
Nagulat si Lee, napansin niyang kakaiba ang boses ng babae. Maya-maya, nag-transform ito bilang isang lalaki. Nagbiro lang pala siya kanina, nahiya si Lee sa sarili niyang reaksyon, lumabas ang boss ng test, si Lee Hyung-yu, at tinanggap si Lee kahit late siya. Sa loob ng elevator, kapwa sila nakangiti at halatang sabik sa mangyayari. Samantala, may isang lalaking nasa telepono ang nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng mga kamera. Siya ang branch manager na si Bernadotte. Matapos niyang tapusin ang tawag, ibinaba niya ang telepono. Gusto niyang kumita ng malaki ang produkto kaya kailangang perpekto ang lahat. Pagkatapos, pinatay niya ang AI kung saan ipinapakita ang live feed ng bata at ng kasama nito. Sa sandaling iyon, ang lalaking may kulay abong buhok ay humihingi ng paumanhin sa batang lalaki. Habang naglalakad papunta sa testing hall, pakiramdam ng bata ay parang mas nagiging mahiwaga ang bawat segundo. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang high-tech na panel. Mabilis nitong iniskan ang kanilang katawan. Samantala, abala ang branch manager sa pag-uusap tungkol sa negosyo habang nagsisindi ng tabako. Ilang segundo lang ang lumipas at natapos na ang pag-scan. Biglang bumukas ang gate at pinapasok sila. Nang makita ng bata ang loob ng pasilidad, nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang paghanga. Punong-puno ito ng mga makabagong kagamitan. Gusto sana niyang magtanong ng marami sa guide, ngunit bago pa siya makapagsalita, binigyan na siya ng misyon. Kailangan niyang isuot ang espesyal na tester suit. Sinabihan si Lee Yusin na manatili muna sa main room habang sinusuri ng matanda ang kagamitan. Tinitigan ng bata ang suit at halos hindi makapaniwala sa nakita niya. Nang hindi na nagdalawang isip, hinubad niya ang kanyang damit at inihagis ang backpack sa sahig. Isinuot niya ang suit at isa-isang isinara ang mga zipper. Nang makarating siya sa body adjustment zipper at tuluyang maisara ito, napangiti siya ng napakalaki. Sobrang saya niya at pakiramdam niya ay siya na ang pinakaastig na bata sa buong mundo. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo sa loob ng main room. Unti-unting bumukas ang sensor door at pinapasok siya. Nang tuluyang bumukas ang gate, isang matinding liwanag ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang pinanggagalingan ng liwanag na yon. Ilang segundo siyang nakapikit bago dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Doon niya nakita ang isang babaeng nakasuot din ng kaparehong suit. Agad siyang napatitig dito. Ang bughaw nitong mga mata at ginintuang buhok ay talagang nakahilo sa ganda. Para siyang nakakita ng isang mahiwagang nilalang. Inisip niya na isa lamang itong bagong bersyon ng operator ni Manager Lee Hyung-woo. Medyo nalito ang babae sa sinabi niya. Sinimulan ni Lee Yusin na purihin ang bagong operator ng manager at binanggit pa ang isang kakaibang detalye. Ayon sa kanya, mabango ang ginintuang buhok nito na parang galing sa isang shampoo commercial. Biglang lumitaw ang matanda at sinabi na kakaligo lang ni Miss Maria, kaya ganoon kabango ang kanyang buhok. Nang mapagtanto ng bata na hindi pala ito ibang bersyon ng operator, sobrang nahiya siya. Agad siyang itinulak ng babae at tinukso ang kanyang mukha. Nagbitaw pa siya ng ilang mapanuksong salita. Nagbanta pa ang babae, ngunit mukha naman siyang hindi kayang manakit kahit langgam. Kaagad humingi ng paumanhin si Lee Yusin at umatras ng kaunti, ngunit bigla siyang natisod sa isang makinang basta lang nakatambak doon. Dahil dito napahiga ang clumsy na bata sa isang kapsulang hugis silindro, agad na nagsimula ang makina sa user check at inilunsad ang revitalization process. Sa sobrang gulat nagsisigaw ang bata at tinatawag si Manager Lee. Habang pinapanood ito ni Maria iniisip niyang, sobrang tanga ng bata, nang marinig ni Lee ang mga salitang binitawan niya ay bahagya siyang nahiya. Humingi ng paumanhin ang matanda kay Maria at ipinaliwanag na dahil sa mga problemang teknikal ay pinagsama nila ang online reality server at ang simulator. Nang marinig ito nagalit ang babae at hindi matanggap na isa lang palang ordinaryong user si Lius, samantala naiirita naman ang bata sa palayaw na ibinigay sa kanya, hindi talaga sang-ayon ang babae sa ideya ng manager na magsama ng isang sibilyan sa training simulator dahil baka malaman ito ng mga nakakataas. Muling humingi ng paumanhin ang matanda at ipinaliwanag na matapos ang huling insidente, kung hindi pinagsama ang online reality at ang simulator ay malamang nasira na ito. Ang bata naman ay atat nang magsimula dahil masyado nang nagiging magulo ang mga paliwanag. Habang pinaglalaruan niya ang makina napansin niyang wala palang user manual. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang wala ring instruction manual sa main screen. Samantala lalo pang nagalit ang babae sa matanda nang malaman ang misyong kailangan niyang harapin. Ngunit naunawaan din niya ang sitwasyon, kaya binigyan siya ng matanda ng full access sa training simulator. Nang marinig ito bahagya siyang kumalma, si Lin naman ay nakatayo lang doon at pinapanood ang pagtatalo ng walang kaalam-alam. Pagkatapos ay tinanong ng matanda kung may problema ba kung kakanselahin yon. Nang marinig ito naggangalit ang babae sa galit, kinuha niya ang helmet niya at mariing binalaan ang matanda na huwag niyang isipin na itigil iyon kung ayaw niyang pagsisihan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpasalamat ang matanda kay Miss Maria sa kanyang kabaitan.
Ngunit ang isinagot lang ng babae ay isang bastos na senyas, pagkatapos ibinaba ni Maria ang visor ng kanyang helmet at pumasok sa makinang katulad ng kina Liushin. Mabilis na sinabi ng matanda na alamin na lang nila ang mga kontrol habang nagpapatuloy ang laro at dapat nang maghanda ang bata. Walang pag-aalinlangan itinaas ni Lee ang helmet niya at nag-thumbs up sa matanda bago humiga muli sa kapsula at hintayin ang pagsisimula ng laro. Sa wakas inanunsyo ng matanda na sisimulan na niya ang server. Bukod sa lalaking may kulay abong buhok, marami pang ibang tao ang abalang-abala sa parehong setup. Nakatutok sila sa kanilang mga computer at seryosong-seryoso ang mga mukha. Matapos ang mahabang diskusyon at palitan ng opinyon, tuluyang nagsara ang mga kapsula ng mga manlalaro. Isang operator ang sumigaw na na-activate na ang Terra injection. Isa pa ang nagsabi na chine-check na niya ang assimilation rate, samantala, nasa loob ng kanyang kapsula si Lee at pakiramdam niya ay sobrang kinakabahan. Siya ay nakaramdam ng matinding init na unti-unting tumitindi. Habang tumatagal, ipinaliwanag ng manager na ang enerhiyang nagmumula sa palitan ng programa at ng katawan ng bata ay unti-unting mawawala. Biglang sumigaw ang isa sa mga operator na lumagpas na sa 70% ang assimilation rate. Sa isang iglap, umakyat ito sa 80%. Nang umabot sa 70, handa na ang dalawang tester para sa kanilang misyon. Sa wakas, nang umabot sa 100% ang assimilation rate, iniutos ng manager na simulan na ang laro. Magsisimula na ang countdown. Sinuri ng makina ang mga katawan ng mga manlalaro at nang matapos ang bilang, kinumpirma nitong kumpleto na ang proseso. Sa sandaling iyon, kalmado si Liushin at nakapikit ang kanyang mga mata, tulad ni Maria na handang sumuporta sa kanya sa misyong ito. Maya-maya, umandar na ang virtual reality simulator at nagsimulang magpakita ng reaksyon sa kalagayan ng bata na unti-unting nagte-teleport. Ganito rin ang nangyari sa babaeng blonde na sanay na sa ganitong karanasan. Bago sila tuluyang mawala, binati sila ng manager at hiniling na sana ay maging puno ng matitinding karanasan ang kanilang paglalakbay. Biglang nakarinig si Lius ng kakaibang tunog at nakaramdam ng pamilyar na sensasyon. Agad niyang napagtanto kung ano yon. Ulan ang tumutulo sa kanyang mukha. Napakatotoo ng pakiramdam ng tubig na halos hindi na niya maramdaman na nasa virtual reality siya. Maging ang lamig ng bawat patak ay parang tunay. Naalala niyang nakahiga siya sa kapsula, kaya nagtaka siya kung bakit giniginaw ang kanyang katawan. Napansin din niyang suot niya ang isang kakaibang baluti na may kasamang kapa, parang isang superhero. Matapos pagmasdan ang paligid, laking gulat niya nang mapagtanto kung nasaan siya. Nakatayo siya sa isang lugar na hindi pa niya kailanman nakikita, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ito. Nasa loob siya ng isang napakalaking kastilyo. Biglang lumapit ang isang sundalo at sinabi sa general na dumating na ang mga kalabang hukbo sa kapatagan. Nang marinig ito, kinabahan si Lee dahil akala niya ay nasa tutorial pa lamang siya. Biglang may lumapit na lalaki sa kanya at tinawag siyang general. Sinabi nitong hindi maganda ang basta na lang nakatayo dahil kinakabahan ang mga sundalo. Gusto nitong magbigay si Lee ng mga utos sa buong platoon. Ngunit pakiramdam ng bata ay wala siyang ideya sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, nakatitig sa kanya ang lahat ng sundalo na may mga mukhang puno ng pag-asa. Doon niya napagtanto na ang suot niyang baluti ay para sa isang commander-type na karakter. Tinanong niya ang lalaki kung ang tinutukoy ba nito ay ang kapatagan, dahil puro karagatan lamang ang nakapaligid sa buong kastilyo. Sumagot ang lalaki na kahit ang Diyos ay hihilingin na sana ay itim na tubig na lamang ang nasa paligid. Mas lalo pang nagulat si Lius nang malaman na hindi pala ito isang tunay na dagat. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki dahil wala naman siyang nakikitang karagatan. Biglang lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang katotohanan. Ang dagat na yon ay hindi tubig. Isa pala itong dagat ng mga kaaway. Samantala, papalapit na sa kastilyo ang mga kalaban. Ang ilan sa kanila ay nakapwesto na sa unahan at inihahanda na ang kanilang mga pana at palaso para sa posibleng pag-atake. Handang-handa na ang lahat para magsimula ang labanan. Ngunit ang medyo sabaw na leader ay nagtataka pa rin kung may saysay ba ang mga numerong iyon. Sinabihan siya ng lalaking may kulay abong buhok na hindi ito ang oras para mataranta at kailangan nang magbigay ng mga utos sa platoon sa lalong madaling panahon. Kahit na may ganitong payo, mas nalilito pa rin ang bata. Sumisigaw habang sinusubukang unawain ang lahat ng nangyayari. Isa lamang siyang isang random na gnise. Abala siya sa paghahanap ng control box o status window sa gitna ng kaguluhan. Samantala, naghahanda na ang mga kalabang sundalo para simulan ang labanan at inaayos na ang kanilang mga kalasag. Nang makita ito, may isang kakampi ang sumigaw na nakapwesto na ang mga kaaway sa kanilang offensive formation. Dahil dito, mas lalo pang nagalit ang matandang general at sinigawan ng leader. Si Liushin ay desperado na at pakiramdam niya ay lubos siyang nawawala dahil wala man lang siyang instruction manual.
Habang lumilipas ang oras, lalo pang tumitindi ang tensyon ng matanda. Napagdesisyonan niyang hindi na siya pwedeng maghintay habang unang aatake ang mga kaaway, agad niyang inutusan ang mga sundalo na bumuo ng battle line at ang mga mamamana ay maghanda ng bumaril. Sa utos na iyon, kumilos agad ang lahat ng sundalo. Ang inisi ay sumigaw pa na lumaban sila hanggang kamatayan. Dahil dito, lalong nagningas ang determinasyon ng mga sundalo at sabik silang sumabak sa labanan. Samantala, tahimik lamang na pinapanood ng bata ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, binigyan ng matanda ang hudyat para umatake. Agad kumilos ang mga sundalo at nagpakawala ng napakaraming palaso patungo sa mga kaaway. Lumipad ang mga ito sa napakabilis na bilis, ilang segundo ang lumipas bago sila nagsimulang bumagsak mula sa ere. Ang mga matutulis na sandata ay papalapit ng mapanganib sa lupa. At nang tumama ang mga ito, matindi ang naging epekto. Bumuhos ang napakaraming palaso sa hanay ng mga kalabang sundalo. Marami sa kanila ang napasigaw sa sakit nang tumusok ang mga palaso sa kanilang mga katawan. Dahil sa unang pag-ataking ito, maraming kalaban ang agad na napatumba. Ngunit dahil dito, naggalit ang galit ng kanilang mga kasama at agad nilang itinutok ang kanilang mga sandata sa kastilyo. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na counterattack ang inihanda laban sa platoon ng bida. Matapos ang ilang segundong paghahanda, pinakawalan ng mga kaaway ang kanilang mga palaso. Napakaraming matutulis na sandata ang humiwa sa himpapawid na parabang itim na ulan. Papalapit ang mga ito sa kastilyo sa nakamamatay na bilis, nang mapagtanto ang panganib, nanlaki ang mga mata ng matanda at agad siyang sumigaw para itaas ng mga sundalo ang kanilang mga kalasad. Walang pag-aalinlangan, sinunod ng mga sundalo ang utos ng kanilang pinuno, bumuhos ang mga palaso sa lahat ng direksyon. Maraming bahagi ng kastilyo ang tinamaan ng counterattack ng mga kaaway. Nababasag ang mga bintana at pinto dahil sa walang habas na paglipad ng mga palaso, ngunit sa kabilang banda, marami ring palaso ang tumama sa kanilang mga target. Ilang sundalo mula sa panig ng bida ang tinamaan ng ulan ng palaso mula sa counterattack. Nang makita ng mga kalaban na matagumpay ang kanilang pag-atake, inutusan ng kanilang commander ang buong platoon na lusubin ang kastilyo. Kasabay nito, nagsimulang rumagasa ang dagat ng mga kaaway patungo sa gusali. Ang laki ng pader ng kastilyo ay tila napakaliit kung ikukumpara sa dami ng mga taong handang sumalakay dito. Sinimulan ng mga sundalo ang mga taktikang inihanda para sa paglusob. May dala silang matataas na hagdan upang mas madaling makalampas sa pader ng kastilyo. Ang mga umaakyat ay may hawak ding mga espada para sa posibleng labanan sa loob. Mabilis ang naging pag-usad ng lahat ng sundalo. Sa wakas, nailagay na ang mga hagdan sa tamang mga pwesto at nagsimula na ang pag-akyat. Sa dulo ng mga hagdan, gumamit pa ang mga sundalo ng iba pang paraan para mas madali silang makaalis pataas. May dala rin silang mga lubid upang mapagaan ang kanilang misyon. Halos maabot na nila ang tuktok ng pader nang may makita silang bagay na labis na ikinagulat nila. Ang mga tagapagtanggol ng kastilyo ay naghahagis ng malalaking bato mula sa pinakamataas na bahagi. Ang mabibigat na tipak ng bato ay bumabagsak mula sa itaas na parang mga bomba at dumudurog sa mga umaakyat ng may matinding puwersa. Lahat ng ito ay inuutusan ng matandang lalaking may kulay abong buhok na ayaw hayaang mapasok ng mga kaaway ang kastilyo. Sa patuloy na pagdating ng mga utos, walang tigil ang mga sundalo sa paghahagis ng mga bato. Ilan sa mga ito ay tumama mismo sa mga umaakyat at sa kanilang mga hagdan. Ang mga sundalong halos makalampas na sa pader ay hinarang ng mga sibat. Matutulis ang mga ito at kayang tumagos sa baluti ng mga mananakop. Marami ang napasigaw sa sakit ng mabutas ang kanilang mga katawan, isang sundalo ang tinamaan sa dibdib ng sibat. Ang sundalong nasa likod niya ay walang pakialam sa sugat ng kanyang kasama at ginamit pa ang katawan nito para umangat at magpatuloy sa pag-akyat. Samantala, patuloy ang paggamit ng mga tagapagtanggol ng kastilyo ng kanilang mga sibat. Nang mapagtanto ng isang sundalo na hindi mapipigilan ang kaaway gamit ang katawan ng kanyang kaibigan, napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit huli na ang lahat, naabot ng mananakop ang tuktok at malakas siyang sinuntok sa mukha. Kahit ang helmet ay hindi nakapigil sa matinding tama. Bumagsak sa lupa ang matapang na sundalo na malubhang sugatan. Tanging ang mga luha sa kanyang mga mata ang nagpakita kung gaano kasakit ang kanyang dinanas. Samantala, pinapanood ni Lucian ang lahat ng ito at nagtataka kung laro lang ba talaga ang nangyayari. Napakatotoo ng pakiramdam nito na hindi na siya makakilos. Masyado itong kahawig ng realidad at hindi na niya malaman kung totoo o hindi. Ang online na mundo ay nagiging mas nakakatakot sa bawat sandali. Sa kabilang bahagi ng labanan, patuloy na nagpapakawala ng mga palaso ang maraming sundalo. Itinutok nila ang mga ito sa tuktok ng kastilyo kung saan naroon ang mga tagapagtanggol, isang palaso na pinakawalan ng isang sundalo ang lumihis ng direksyon. Dumaan ito sa ibabaw ng buong platoon ng walang kahirap-hirap.
Kahit ang pader ay hindi ito napigilan, sa huli, lumampas ang palaso sa pader ng Kastilyo kung saan sinusubukan ni Lee na umiwas sa kabuluhan. Ngunit bigla siyang tinamaan at tumalsik ang pulang likido mula sa kanyang mukha, bahagya lamang na dumampi ang palaso sa kanyang pisngi. Ngunit tumusok ito sa liig ng isang kawawang sundalo, matapos siyang matamaan, kusa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita niyang nababalutan ng pulang likido ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha, napataranta siya, hindi niya maintindihan kung bakit napakasakit ng tama gayong simulation lamang ito. Habang sinusubukan niyang unawain kung totoo ba ang sakit na nararamdaman niya, tiningnan siya ng lalaking may kulay abong buhok ng may pag-aalala. Sumigaw ang lalaki at inutusan ang lahat ng sundalo na protektahan ang general. Agad silang kumilos at bumuo ng makapal na pader ng mga kalasag sa paligid ni Lee. Pagkatapos nito, nagsimulang umulan ng mga palaso mula sa kalangitan ng kastilyo. Bumagsak ang mga ito ng patulis sa lahat ng direksyon. Nang tumingala si Lee at makita ang nangyayari habang patuloy na dumadaloy ang pulang likido sa kanyang mukha, lalo siyang natakot. Agad na pinagdikit-dikit ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag ng mas mahigpit. Nagsimulang bumagsak ang mga palaso mula sa langit na parang ulan. Sa bawat pagtama ng mga ito sa mga kalasag, lalo pang kinabahan ang general. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan nang tumigil ang pagbagsak ng mga palaso. Inisip ni Lee na baka isang glitch lang ito sa laro. Hindi pa rin niya makita ang control window. Hindi niya makapaniwala sa gulong kinasangkutan niya. Pakiramdam niya ay lubusan siyang natrap sa magulong lugar na yon. Nang matapos ang pag-atake, agad inutusan ng lalaking may pulang buhok ang mga mamamana na magsama-sama muli. Pagkaalis ng lahat, si Lee na lang ang naiwan sa lupa. Sobrang takot siya, kaya tinakpan niya ang kanyang mga tainga gamit ang dalawang kamay. Maya-maya may lumapit sa kanya. Ang lalaking may kulay abong buhok ang humawak sa kanya at tinanong kung hanggang kailan siya mananatiling ganyan. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi nagbibigay ng utos ang kanilang leader sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang bata ay nakatitig lamang sa kanya nang walang naintindihan. Ang gusto lang talaga ni Lee ay ang escape button para matapos na ang lahat ng kabaliwang ito. Biglang umiyak si Lee Yusin at nakiusap na palabasin na siya sa laro. Ayaw na niyang manatili roon kahit isang segundo pa. Tinitigan siya ng matanda ng may nakakatakot na ekspresyon at sinimulan siyang alugin. Hindi man lang nauunawaan ang kanyang sinasabi. Sa may bandang malayo sa kastilyo, may isang taong nanonood sa nagaganap na digmaan. Nakatago siya sa likod ng mga sumasalakay na sundalo at inisip niyang napakaboring ng lahat ng ito. Ngunit dahil sa katapatan niya sa ama ng bata, nagpasya siyang sumali sa labanan. Mabilis siyang kumilos habang hawak ang isang napakalaking palakol. Sa bawat hampas ng sandata, nililinis niya ang daraanan sa gitna ng mga sundalo. Paulit-ulit niya itong inindayog hanggang bakas na lamang ng pagkawasak ang natitira. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga sundalong nasa unahan niya ng walang kahirap-hirap. Samantala, patuloy pa ring sinusubukang akyatin ng mga mananakop ang hagdan ng kastilyo. Sa mas malayong bahagi, ang mga kaibigan ng mga mananakop ay brutal na pinapatumba ng lalaking may palakol. Mula sa tuktok ng kastilyo, nakatulala ang mga tagapagtanggol habang pinapanood ang lahat. Makalipas ang ilang minutong paglinis ng daraanan, ibinaba ng lalaki ang kanyang palakol. Nakatingin sa kanya ng may malalaking mata ang lalaking may kulay abong buhok at ang bida. Napakaraming sundalo ang nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. Nakabaon ang palakol sa mga tipak ng pader. Pira-pirasong baluti ang nagkalat sa paligid. Marami sa mga ito ang nahuhulog pa mula sa tuktok ng kastilyo, habang ang lalaking may isang mata ay patuloy na sumusulong na parang isang alamat. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nagawa niyang mabawi ang kanyang palakol. Nang makita ang lakas ng lalaki, tuluyang kinilabutan ang mga tagapagtanggol ng kastilyo, samantala, naghahanda na ang higante upang magpakawala ng isa pang hampas na maaaring pumatay ng marami. Sa masusing pagtingin, napagtanto ni Lee Yusin na pamilyar sa kanya ang siluetang iyon. Bigla siyang natauhan, ang lalaking iyon ay ang kilalang Black One. Walang awa nitong pinapatumba ang mga sundalo na parang naglalaro lamang ng dodgeball. Ang mga natitirang buhay ay nagtatakbuhan palayo sa halimaw sa sobrang takot. Ngunit sinisikap ng lalaking may kulay abong buhok na pigilan sila dahil kapag nagkawatak-watak sila, tiyak na magiging isang massacre ang mangyayari. Sa kasamaang palad, sa anumang paraan, patuloy pa ring nawawala ang maraming buhay. Walang habas na sinalakay ni Black ang mga sundalo ng walang awa o habag. Nang makita ng lalaking may kulay abong buhok ang papalapit na halimaw, labis siyang kinabahan. Ngunit huli na ang lahat. Ang higante ay papalapit na. Walang tigil ang kanyang pag-atake. Kahit handa na ang lahat na lumaban, wala pa rin silang nagawa para pigilan siya. Nilipol niya ang buong batalyon ng walang pag-aalinlangan, brutal na pinatay ang mga sundalo habang nagsisisigaw para sa kanilang mga buhay.
Marami ang inihagis na parang mga basahan matapos masugatan ng malubha, nakatayo lamang ang matandang lalaking may kulay abong buhok na parang lubusang natalo. Lahat ng kanyang mga sundalo ay malagim na napatay, mga lieg ay nabali. Ang natira na lamang ay mga pira-pirasong baluti at basag na mga espada na nagkalat sa paligid. Ang tanging natira na nakatayo matapos ang walang katapusang massacre ay si Linian. Tinanong ni Blackwing kung bakit siya nagtatago sa likod ng baluti na wala namang tao sa loob. Sinabi rin niyang mas mahina pa raw ang ama ng bata kaysa sa kanya. Ayon sa kanya, masyadong naglaro sa apoy ang ama ng bata, kaya siya nasunog ng higante. Biglang inindayog ni Blackwing ang kanyang espada. Nanood si Linang kumakabog ang dibdib sa takot. Lumapit pa ang lalaki at ipinaalala kung paano natalo ang ama niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Lee ang sarili niyang katapusan. Naisip din niya kung matatapos ba ang laro kapag napatay siya ni Blackwing. Tinanong ng higante kung bakit hindi niya pinupulot ang isang espada para lumaban. Bahagya itong naguluhan nang marinig ang boses ng bata. Inisip ni Lee na patay na siya kanina pa. Ngunit bigla niyang nakita ang sandatang nakahiga sa lupa. Ang mahabang espada ay naghihintay lamang na pulutin upang harapin ang kalaban. Sinabi ni Blackwing na sayang naman kung tatapusin niya ang isang batang walang sandata. Gusto niyang mamatay si Liu Xin bilang karapat-dapat na tagapagmana ng dugo ng kanyang ama. Tahimik na nakinig si Lee habang nakatitig sa lalaki at iniisip kung ano ang problema nito. Hindi man lang niya kilala ang taong iyon, sa huli, nagpasya siyang kunin ang espadang nakabaon sa lupa. Galit na galit ang bata dahil binabanggit ng lalaki ang kanyang ama kahit hindi naman niya ito kilala. Bilang isang kontrabida, iisa lamang ang layunin ni Blackwing, ang patayin ang bata, hindi ang makipag-usap ng walang kabuluhan. Sinabihan ni Lee ang lalaki na tumahimik dahil wala itong alam tungkol sa kanyang dakilang ama. Biglang sumiklab ang galit ni Lee na hinaluan ng tapang upang harapin ang halimaw. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya natakot mula nang makarating siya roon. Bukod pa roon, ang halimaw na iyon ay naglipol ng buong hukbo sa loob lamang ng ilang hampas. Nang makita ni Blackwing na pinulot ng bata ang espada, natuwa ito at nagdiwang. Ayon sa kanya, mas magiging masaya na ang laban. Doon napagtanto ni Liu Xin na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kay Blackwing. Handa na ang lalaki na magpakawala ng nakamamatay na hampas sa bata. Sumigaw si Lee sa sobrang takot. Sa gitna ng labanan, may napansin siyang mas lalo pang kinatakutan. Nawala sa kanyang pagkakahawak ang espada. Masyado pala itong mabigat para sa kanyang mahihinang braso. Nanatili ang sandata na nakabaon sa lupa, hindi gumagalaw. At doon na dumating ang katapusan para sa bida. Habang papalapit ang huling hampas, tinukso siya ng kanyang kalaban at tinawag siyang payaso. Sa wakas, bumalik sa realidad ang bata at inanunsyo ng manager ang pagtatapos ng test. Pinanood ng lahat ang paghihirap ng bida sa isang napakalaking screen. Isang operator ang nagkumpirma na ang kabuang resulta ay naitala na. 6 na minuto, 1 segundo, at 33 millisecond ang itinagal ng laro. Nang marinig ito, tinanong ng manager kung ano na ang assimilation rate ng test subject. Samantala, nananatiling nakakulong si Lin sa loob ng augmented reality capsule. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit siyang kumakawala. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa matinding takot at tensyon. Sumagot ang operator sa matanda at sinabing umabot na sa 100% ang assimilation rate at malamang na nararanasan ng huling test subject ang matinding sakit ng kamatayan. Dahil dito, napagpasyahan ng lalaki na sapat na ang iwanan siya sa isang vegetative state para sa araw na yon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-upload ang recording upang i-report sa branch manager. Iniutos din niyang i-reboot agad ang buong sistema. Gusto niyang maranasan ng mga test subject ang tinatawag ng virtual reality simulator na impyerno. Samantala, sa bahay ni Lin, tinatawag siya ng kanyang ina para sa hapunan dahil nagluto ito ng paborito niyang nilagang tokwa at toyo. Ang kanyang ama naman ay pinagsasabihan siya, iniisip na naglaro na naman ito magdamag. Habang sinusubukan siyang ipagtanggol ng kanyang ina, biglang bumalik sa kanyang ulirat si Lin. Nakita niya ang upuang lagi niyang inuupuan tuwing kakain. Naamoy din niya ang lutong bahay ng kanyang ina. Ang bango ng nilagang tokwa at toyo ay punong-puno ng pagmamahal, habang unti-unting bumabalik sa realidad ang bata. Patuloy pa ring tinutukso siya ng kanyang ama, na lalo namang ikinaiinis ng kanyang ina. Mukhang tuluyan na ngang nakabalik si Lee sa normal na gulo ng kanyang buhay. Nang sumubo na siya ng unang kutsara ng sabaw, may biglang tumalsik na patak sa kanyang kutsara. Napatalon si Liu Xin at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanilang bahay, tila biglang umulan mula sa wala. Napansin ng kanyang mga magulang ang tubig na tumutulo mula sa kisam at nagpanik sila dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Si Lee naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bigla na lang silang napunta sa labas ng bahay. Mula sa langit, isang napakalakas na bagyo ang nagdudulot ng kabuluhan.
Sa sobrang pagsisisi, sumigaw si Li Yusin at sinabing hindi ito tama. Pakiramdam niya ay isa lang itong ilusyon o isang baliw na panaginip. Sa isang iglap, muli niyang nakita ang sarili na nakasuot ng baluti. Laking gulat niya sa mga nangyayari. Sa paligid niya, naglalabanan ang mga sundalo na parang isang video game na nagkaaberya. Tumingin-tingin si Lee, baka sa kanyang mukha ang takot at pagkalito. Maya-maya, napagtanto niyang bumalik na naman ang lahat sa dati. Nahila siyang pabalik sa impyernong realidad na yon. Sa sobrang inis, sinuntok niya ang lupa. Hindi siya makapaniwala na nangyayari pa rin ito, sumigaw siya na hindi niya kayang tapusin ang misyon. Biglang nagsimulang bumuhos muli ang mga palaso mula sa langit. Isang sundalo ang sumubok na balaan siya tungkol sa paparating na panganib, ngunit hindi gumalaw si Li Yusin. Nakatayo lamang siya at pinapanood ang mga matutulis na sandatang papalapit sa kanya. Humihiwa ang mga ito sa hangin sa napakabilis na bilis at ilang segundo na lang ay tatama na sa kanya. Nang mapagtanto ito, mabilis na tumakbo ang sundalo patungo sa kanya upang iligtas siya. Hindi na nagdalawang isip ang general at agad niyang inindayog ang kanyang espada upang salagin ang mga palasong bumabagsak. Ngunit may isang palaso ang nakalusot sa kanyang depensa at tumama sa kanyang helmet. Lumipad ang isang piraso ng kanyang baluti. Nang makita ni Lee kung sino ang nasa likod ng mga kasuotang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang taong iyon ay may napakalaking itim na buhok. Lumabas na ang tinatawag na sundalo ay isang matapang na babaeng gorilya. Lumapit ang babae sa bida na nakahandusay sa lupa na parang isang patatas.